Nagbabalik ang paninindigan, the GMA News and Public Affairs Senatorial Forum. Ngayon naman, tatawagin natin sa ating entablado ang kandidato sa pagkasenador, Senador Francis Joseph Chis Escudero ng Liberal Party Coalition. Kasalukuyang senador, dating kinatawan ng unang distrito ng Sorsogon, ginawaran bilang isa sa 10 outstanding young men ng taong 2005. Senador, narito po ang tanong, unang tanong para sa gabing ito. Marami na po ang nagsabi o sinasabi yung mga magulang ng inyong kasintahan na laban sa inyo. Bukod sa bahay namin, sa lamesa, nakabuka ka. Diba? Kumbaga sana amoy alak, lasing. Nahihiratan na lang ng tao huminging masaya. Yung walang kukontra at walang pipigil kung ano nagbabatawas. Akin ngayon naman ako humingi ulit. Binibigyan po namin kayo ng 60 segundo para naman ibigay ang panig nito at pagkakataon na po ito para sa inyo para magpaliwanag, Senador. Salamat, Mike. Una sa lahat, nais kong humingi ng paumanhin sa publiko dahil napag-uusapan at nadadamay ang personal na mga usapin sa debate kaugnay ng halalan. Hindi po namin ginusto ito. Pero hayaan niyo pa rin ako magpaliwanag. Base mismo sa sinasabi nila, gusto lamang nila kaming paghiwalayin at anuman ang sinasabi o ginagawa nila, yan lamang ang objeto. Para sa akin, simple po lamang. Mahal ko din ang mga anak ko, pero hindi sa ngalan yan, gagawin ko yan para manira o manlait ng tao. Kung may problema man ako sa anak ko, hindi po ako magpapatawag ng press con at idadamay ang publiko. Marami na ho nadadamay, marami na ho nasasaktan. Sana, tama na. Dahil sa dulo, magulang pa rin ni Hart yun at mahal pa rin niya. Sa dulo, anak pa rin nila si Hart at pareho silang nasasaktan. Kaming lahat nasasaktan dito. Salamat po, Senador. Kikilalanin po natin ang magiging interrogator po ni Senador Escudero ngayong gabi ito. Senador, dito po kayo bubunot. Dito po. Yan. Si Ginoong Baldomero Falcone po ang magiging interrogator ni Senador Escudero. Mayo ng taong 1999 nang ratipikahan ang RP-US Visiting Forces Agreement. May mga pabor at hindi pabor sa kasunduan na yan. Kung kayo ang tatanungin ano ang dapat gawin sa VFA, ripasuhin, ipawalang bisa o ipagpatuloy? Bakit? Ayan, Senador, meron po kayong 1 minuto para sagutin muna yan tungkol sa VFA na yan. Kung muling haharap sa Senado ang tratado kaugnay ng VFA, hindi ako boboto pabor dyan as is. Kailangan ripasuhin at i-review para baguhin ang ilang mga probisyon, partikular 2. Una, kaugnay ng criminal jurisdiction. Kapag may ginawa silang krimen dito, ibig sabihin mga sundalong Amerikano, dapat managot sila rito, hindi sila pwede magtago sa palda ng pamahalaan nila at ng US Armed Forces at dapat dito sila litisin at ikulong. Pangalawa, Visiting Forces Agreement ang title po nito. Wala pa ho akong nakitang bisita na 365 days a year nandito sa ating bansa. Pag tinawag po nating bisita, ibig sabihin, nandyan lang naman naka-naka at hindi araw-araw, oras-oras nandito. Dapat iliwanag din yan sa tratado. Dahil malayang bansa ang Pilipinas, mas mahirap man tayo kaysa sa Amerika. Marapat may karapatan tayo at kasanilan na dapat ipagtanggol, ipagbunyi at ipagsigawan sa buong mundo. Ginoong Baldomero Falcone, napakinggan ninyo ang paninindigan ni Senador Chis Escudero. Kayo naman po magtatanong sa kanya 20 segundo at may kalahating minuto para sumagot si Senador Escudero. Sige po. Maraming salamat po. Ginoong Senador Chis, no? Kailangan pa ba ang VFA at saka bakit? Sa pananaw palagi ko, kaya dapat nga po repasuhin yan. Kung muling ihaharap yan sa Senado, marapat at dapat ipagtanggol ito ng mga nagsusulong nito sa aking pananaw at palagay. Gaya ng sinabi ko, mahirap man tayong bansa, malaya tayong bansa, at dapat ipagbunyi, ipagmalaki at ipagsigaw natin na isa tayong malayang bansa na kayang tumayo sa sariling paa, bagaman kulang ang ating kakayanan. Sabi niyo, yung VFA kailangan ng mga pagbabago. 30 segundo, anong mga pagbabago ang sa tingin niyo kailangan ng VFA na yan, Senador? Gaya ng nabanggit ko, Mike, una dapat liwanagin natin yung criminal jurisdiction. Tayo may jurisdiction at hindi sila. Walang 1-year limitation para tapusin yung kaso at sila na bigla ang may jurisdiction. Nakakulong dapat sa ating mga kulungan at hindi sa US Embassy ang sinumang kakasuhan o may gagawing pagkakamali. At
liwanagin nating bisita lamang sila dito. Hindi sila pwede mamalagi dito ng 365 days a year. Ang sagot kasi sa amin nun, iba't ibang sundalo naman daw yung nagpupunta rito. Pero pare-parehong sundalong Amerikano yan. Yun dapat ang ating maging pananaw. Salamat po, Senador. At salamat